Alam niyo mga riders, sa kakaikot natin, nakita ko rin yung motor na matagal ko nang hinahanap. Akala ko ano na siya, phase out. Kaya nung nakakita ko dito sa Motor Trade, pagsawitan ko sa Taros Laguna branch. 3, 2, 1, go. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! To last with the webs I'm weaving, I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in Okay mga ka-riders, eto nga po, pinapakilala ko si Kawasaki Fury 125cc. Bali model 2018 pa po itong nire-review natin. Meron po siyang dalawang kulay na available. Ito nga po yung gray at saka green. Pero sa nakita ko po sa Google, meron na po itong latest version, parang kulay red na available sa 2023 na model. Hindi natin ina-expect na makakakita pa tayo ngayon ng Kawasaki Fury kasi ito na po talaga ang kukumpleto doon sa Big 4. Alam naman natin yung competition ng apat na yan na talaga mabigat. Kaya lang sa totoo lang po ay naiwan talaga itong si Kawasaki. Halos wala na po talaga sumunod na mga unit. So kausap nga po natin yung manager sa loob. Kung o-order daw po tayo ng latest version, meron po sila. Itatawag lang sa kanilang warehouse. So maganda ito. May review na natin para makumpleto po ang inyong pagpipilian. Okay, unahin natin sa kanyang headlight. Kakaiba yung kanyang headlight. Talagang masasabi mo, pag nakita mo itong kanyang pinakamuka, ay masasabi mo na Kawasaki talaga na trademark. Imagine niyo 2018 pa lang pero futuristic na yung kanyang design ng headlight. Para na rin siyang robot, di ba? Na Decepticons ang karakter. So dito po, mapapansin natin, bulb pa rin ang kanyang ginamit na ilaw. So, napansin ko sa pag-ikot natin, wala po siyang LED na ilaw. Ito yung kanyang mga turning signals. Although flexible naman, hindi siya basta-basta mababali. Pero mas maganda lagyan ng support para in case na malakas na impact, hindi siya sasama, sasangga pa rin. Okay, ayan. Dito sa harapan, ito all bulb po siya. Then pasyalan natin yung kanyang ilaw sa likuran. Okay, same po ng design ng ilaw dito sa turning signals ay nakabukod, flexible din naman siya. Yun nga, dapat lagyan ng support dito sa likod. Then ayan, kita naman natin yung kanyang bumbilya dito sa kanyang tail light, stoplight, kaya all bulb po talaga ang ginamit. And then isunod na natin itong kanyang gulong. Napansin ko dito sa rear tire, medyo payat po ang kanyang ginamit na gulong. Meron pong sukat na 80 by 90 by 17 inches dito sa rear tire. Yun lang po, tube type pa rin po itong MVP Star na gulong.
Bali, made in the Philippines po itong gulong na to, pero Japan technology naman siya. Ayan, pagdating naman sa kanyang mag wheels, ayan, alloy po na matte black ang kulay, na medyo mayroong pagka-glitter. Ayan, pwede naman natin itong lagyan pa ng sticker para mas maangas, di ba? Okay, sa kanya naman pong rear, naka-disc brake na po siya. Ayan, single disc po dito sa likuran. And then, ang kanya naman pong shock absorber dito sa likod, ayan, monoshock po. Ayan, malaki na nasa gitna, kaya ang ganda sigurado ng bounce to. At mamaya titestingin natin kung malambot ba, kasi balita ko itong shock nito ay malambot po dito sa rear. Okay, balikan natin itong sa gulong sa harap. Bali, may sukat naman po na 70 by 90 by 17 dito sa front. And then pagdating po sa kanyang disc, ito single disc po na medyo may wavy shape ang kanyang forma. Okay, single pot caliper naman. And then telescopic fork po ang kanyang front suspension. Okay, sa graphics and decal, simple lang yung kanyang ginamit. Ayan, maliliit na lining lang. Ito, gray, na ito luminous to pag gabi. Tinamaan to ng liwanag, magre-reflect po yan. Ayan po yung kanyang brand name na Kawasaki. And then dito sa likuran, kanyang model name na Fury 125RR. So walang masyadong fancy na sticker, ano po. Ayan, simpleng-simple, malinis siya tignan. Then ito po ang isa sa naka-attract sa akin, yung kanyang shape ng dimension. Para pa siyang mini sport bike ang dating dahil dito po sa kanyang tangke. Ayan, parang naka-lobo o naka-ulbok dito sa kanyang gitna. Kaya tamang-tama na rin kapag tayo ay maggagas, hindi na tayo tatayo. Ayan, dito na siya yung kakargahan. Hinahanap lang yung susi sa loob, ano, para makita natin. Then napansin ko po itong makorte na o kanyang upuan. Mataas po ang tapas dito, lalo na sa ating OBR, sa angkas natin. Tingin ko medyo mahirapang umangkas, ano, kasi mataas siya. Pero hindi, mamaya subukan din natin. Tapos hindi siya ganun kalambot po, ha. Pero yun naman material na ginamit sa kanyang seat cover, two-tone na siya. Ayan, bali dito medyo makapit din naman, kala ko madulas. Pero ito sigurado medyo madulas ng konti ho ito. Siguro maganda, lagyan na lang natin ng ano, additional na ano, cover para hindi tayo dumulas. Ayan, tinulungan tayo ni Sir Ulysses po, ayan, para makita po natin yung kanyang tangke. Ayan, bali, meron pong fuel tank capacity na 5.2 liters itong si Kawasaki Fury RR. And then, maniniwala at hindi ho kayo, ang kanya pong fuel consumption ay nasa 68 kilometers per 1 liter, kaya tipid po ito kahit carburetor type pa po ang motorsiklo na to. Yung kanyang fuel consumption, hanga po talaga ako, 68 kilometers per 1 liter. Bihira na po tayo makakakita ng ganun ka tipid na motorsiklo. And then sa kanyang top speed, maabot po, kaya niya ang 110 kilometers per hour. 125cc lang po to, ha. Sige sir, paki-check nga po natin dun sa underseat niya. Okay, ayan, meron din naman siyang konting space dito sa kanyang U-box. Ayan, naandyan yung kanyang battery, side mirror, at saka yung basic tools, manual. Ayan. So, ang baterya niya, sir, dito po nakalagay, ano? Yes po. Dito ho nakapwesto. Sir, may kakabit ba natin? Okay lang? Hindi muna, sir. Sige, okay lang. Nga pala mga ka-riders, bali, manual po ang transmission nitong 4-speed na Kawasaki Fury 125. Kaya kita naman natin yung kanyang clutch. Then pagdating dito sa kanyang cambio, yung kanyang gear shift pattern, bali 1 down 3 up. Ayan. And then of course yung kanyang kickstart, and then kanyang rear brake. Okay, bali sa kanyang panel, ito po, bali all analog po ang kanyang display. Okay, makikita naman natin yung kanyang speedometer. Kita nyo hanggang 170, patunay lang na talagang kaya niya pumalo hanggang, katulad na nasabi ko kanina, top speed 110, ayos na. Then yung kanyang odometer po ayan sa gitna. And then yung kanyang mga indicator lights, nandito po yung kanyang fuel indicator, high beam, low beam, turning signal, saka yung kanyang gear position. Ayan. Okay, dito naman yung kanyang mga switches and button, high beam, low beam, and then meron din siyang choke. Okay, left and right turn, then off, then yung kanyang horn, and then dito sa kabila, ayan yung kanyang kill switch, nagsusuot dito kulay red, and then yung kanyang push start, push button.
Okay, sige, sakyan natin ha. Tatanggalin ko lang sa center stand kasi mukhang mataas po ang seat height dito eh. Eto, susukatin natin ha. Okay, alam nyo naman ang ating height, 5'8". So, ang kanyang seat height po ay nasa 770 mm. And then, 150 mm naman ang kanyang ground clearance. Ay, sukatin na natin ha. Okay, ayan. Tama-tama lang sa akin. Ayan no, nakatayo tayo pero lapat yung ating dalawang paa. So, eksakto sa atin. Pero siguro sa mga 5'6", medyo tiyad to. Okay, ayan. Alam nyo, kahit medyo matigas yung kanyang upuan, nabalansin naman kasi yung kanyang rear suspension, kagaya ng sabi ko kanina, malambot po. Ayan, maganda ang bounce. Ayan, ang kanyang rear suspension. Ayan, responsive naman siya, maganda, working properly. And then testingin muna natin yung kanyang rear brake. Disc brake na po ito ha. Yun nga lang, medyo maliit lang yung kanyang apakan. Sana lagyan pa ng medyo malapad para hindi tumulas ang ating sapatos. Ano? Kasi napansin ko maliit po siya eh. Okay, sige, testingin natin ha. Okay naman. Eksakto lang yung kanyang kapit. Okay, ito namang front brake na disc brake din siya. Ito malakas ang kapit po nito. Kahit tiles po ang ating sahig, wala tayong narinig na sagit-sit. Okay, ayan. Maganda ang preno po dito sa harap. Then napansin ko makitid yung kanyang handlebar ha. Although maporma siya, parang V-shape siya, di ba? Ayan, magandang layout ng kanyang manibela. Okay, to sigurado para ka na rin nakasakay sa Raider sa kanyang forma. Medyo pasubsub po ang nito, riding position. Kaya yan, turning radius natin hindi naman naabot sa ating kita or tuhod. Okay. Kaya design talaga rin sasingitan dahil medyo maliit din naman ang kanyang harapan. Kaya ito, tamang-tama sa mga riders natin na mahilig nga magmadali. Okay, sinamahan na po tayo ni Sir Ulysses Alababa, marketing assistant po dito sa Motor Trade, Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna Branch. Sir, magandang hapon po ha. Sir, alamin ko lang, magkano po ang cash price ng ating Kawasaki Fury? Cash price niya po sir, 78,600. All in na po siya with 3 years registration na po sa Indigo. Halimbawa sir, cash kinuha, may mga giveaways ba siyang kasama? Sa ngayon sir, ang Kawasaki sa amin ay wala pa po siyang free piece. Pero meron kaming discount if ever nakukuha ng helmet. Okay. Tapos sir, tanong ko lang kasi alam ko dalawang kulay lang ang available dito, gray at green. Sir, in case na green ang gusto, meron po bang available? Meron kami available sir sa ibang branch po namin. If ever naman, pwede namin siyang kunin kung kukunin po agad ng customer. Tapos sir, nakita ko sa Google meron parang latest version na 2023, kulay red ata. Kulay red. Available na ba yun sir? Yes po, available na rin po yun sa ibang branches. Okay. So lilinawin ko lang sir, ito po yung model 2018. 2018 po. Okay, kita nyo naman, kahit 2018, parang bagong-bago pa rin. Okay, sige sir, halimbawa naman, installment kukunin, magkano po ang down payment? Sa installment sir, ang down payment niya, 6,710. All in na din po siya with 3 years registration na rin po sa LTO. May kasama na rin siyang insurance. Ang covered po na insurance natin ay motor at yung hospitality na customer.
Okay. Sa monthly niya, sir, for 3 years, 3,550. 3,550 sir sa 3 years. 3 Okay. years. Sa 2 years niya po, 4,726. Sa 1 year niya, 7,784. Less 200 po siya pag updated yung... May rebate na 200 pesos. Sir, ano po requirements nyo? Sa requirements, sir, tatlo lang naman ang kailangan namin. One valid ID, proof of income, tsaka dalawang 2x2 picture lang po. No need na ng maker, sir. 1 day process lang po kami. Okay yan, mga ka-riders, mabilis po dito sa Motor Trade. Okay, sige sir, maraming salamat po sa information. Okay, sige sir.